Yo, mapagpalang morning or umaga sa inyong lahat mga sir, mga madam. Dito tayo ngayon sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Ayan, kitang kita po ang aming bundok na bayan po ng Balungaw. So from dito sa ating property na tinitingnan ay nasa ano siguro 1 kilometer more or less mula po sa highway itong property na ito. So dito hindi naman siya binabaha. Actually ano lang to, daanan ng, kumbaga kung umulan yon, meron lang tubig na dadaan po dyan. So may creek po kasi dito sa part na ito, dito sa, pero maliit lamang po, para siyang irrigation lang. Ayan, irrigation, irrigated. So para mas makita po ninyo, ganito po yung irigasyon dito. So mayroon siyang maliit na irigasyon, pero hindi naman siya nakaanusog to sa ating property. So ang ating property dito po sa part na ito, ang kanyang boundary ito nung bakod na to, tapos pa diretso doon sa mga sa farm lot doon, yung overlooking doon, yan diretso po siya dyan sa part na yan. Yan po yung kadugtong ng property, dumiretso siyang ganito tapos gumanon, parang nag L itong property dito, nagganon siya. So ito yung boundary, ito, itong part na ito, tapos pa diretso siyang ganon dito sa doon sa property, tapos gumanon siya. So sa mamarkingans po natin yan sa ating video or sa drone. Ayun. So sa mga viewers natin dyan, please like and share and subscribe naman po sa ating mga bagong manunood, at sa mga dati na nanonood, please don't forget to subscribe, dahil po para mas updated po kayo sa susunod na aking iba-vlog na video. So along Cemented Road, Barangay Road, kasya po dalawang sasakyan, saktong sakto lang po. And meron po itong sukat na 4.3 hectares ayon sa ating seller, pero ito po kasi ay tax declaration. So kailangan nating ipasukat itong property para po makita yung saktong sukat, kasi nakakuha din siya dito sa daan. Ayan. At kung ano po yung lalabas sa sukat, yun po yung babayaran nyo ng 150 per square meter. Negotiable ayon sa ating seller, bahala na daw po kayong mag-usap na dalawa. At sa mga ibang katanungan, doon din po niya sasagutin, kasi depende po daw po sa mapagdesisyonan na presyo po, na last price po nila. Doon nakadepende po doon kung ano po yung mga sasagutin ng ating seller. Pero updated tax po ito, wala pong problema. Kaya kahit i-check daw po sa assessor's office ay updated po ito. Mayroon na din to itong record sa DNR, kaya wala na din pong maging problema, dahil nakaano na po yung kumbaga yung bawat kanto ng lupang ito ay naka-record na. So yung lot plan nito ay meron ng record sa DENR. So ayun, ito po ay bayan ng Balungaw, Pangasinan, at sukat 4.3 hectares more or less. Kung ano po yung lalabas, yun po yung babayaran ng 150 per square meter. So pupuntahan po natin yung lugar na yon para makita po ninyo. Dadaan po tayo doon sa may ginawang daanan po dyan. So tara, puntahan po natin, at samahan nyo po ako, ang inyong lingkod, Agent Joel, and stay put lang kayo. So ayan, dito tayo sa tapat nya, dito sa mismo ito, tapat ng sasakyan ko. Ayan. So yun yung sasakyan, ayan, ito yung tapat ng property. Kasi isa lang nagsasaka kasi dito tsaka dito, kaya pinagsama muna nya. Pero dito yung boundary, tapos pag ganito dito, tapos pag ganito, kunti lang yung matatanggal dito, tapos pataas na yan, kasama na itong burol niyang ganito. Ayan, dito na yung part, tapos doon naman yung boundary doon. So tignan natin tong loob ng property. Tayin lang natin yung magbubukas kasi may bakod. Ito yung bakod ng property. Duman lang tayo dun sa kabila, pero dito yung yun naman yung boundary sa part na yon, yung may parang may ano do, may bakod, tapos pag ganun pa diretso siyang ganun. So pag ganun siya, yan, pag ganun siya,
Diretso doon. So doon yung binidyo natin kanina yung harap. So dito na yung likod. Kung ito yung pinagbilan natin ng ano to noon, ng Hanggang doon, yan sa doon, nandun naman si Mister eh. kung ito yung pinagbilhan natin ng pato, nakadikit sa barangay rad to. Bakit Iba. nakabili ng pato nun? Kay Rimplan. Ay, oo, yun, doon. Yun ang daanan din. Oh, barangay road yun eh. So nakadikit din sa barangay road dun kung sa kanila din yung harap. Haan? Ay. So kasali yan na bro, hanggang dyan. Sa may ano, binakuran lang to kasi yung kambing. Ayan. Nakabakod lang kasi yung kambing. Mga inaalaga ang kambing. Ito na, ay, bakod. Oh, yan. Yung bakod na, diretso yan. Kasali yata yan oh. Hindi kasi. Ah, boundary nitong bakod. Diretso nun. Oo. Ayaw nga pala. Diretso nito, yung bakod. Tapos pa diretso yung ganon. So, saan sir? Saan banda pa sir yung ano natin? Dito, saan banda? Sa farm namin. At itutour tayo ngayon ni Jelor Mex Vlog. Yung mga nag-aalaga silang kambing. So, meron ka ng paglalagyan ng kambing. May kuryente yung area. Ayan. Lakasan mo bro. Hindi ka marinig. Pero walang aircon yung farm ng kambing. Walang aircon. Oh, sige. Ilang bedroom yung kambing nyo sir? Kaya yan ng 100 packs. 100 packs. Ang dami ah. So dati kasi itong ano, pinag-aalagaan ng manok na panabong din. Ayan, so may mga ganyan. So kung mabili niyo to, kasama na yung mga yan. So may yung fish pan kasali dun sa property sir? Ay may fish pan pa dyan sa likod ma'am? Ito kasali yun ma'am? Kasali pala yan. So maaaring nagganon yung property siguro bro. Oh. Oh, sabi ko sa'yo kasali, lumiko siyang ganun eh. Para ano lang to pag ganyan, tapos dito. Ah, nagpaganon. Oh. Si brother ko talaga oh. Ito may isang fish pan pa rito. So bali dalawang fish pan. Pasilip ko lang para hindi na natin balikan mamaya. Ayan, nandito pa pala yung isang fish pan. So ito yung pinaka ano nyo to. Parang turod sa Ilocano. Ayan. Parang ano siya, overlooking view niya. Yung pinakamataas siya dito yung kambing. Tapos yan yung fish pan na isa. Ayan. So pag ganun po siya, may mga kawayan, may mangga. So yung mangga bilangin natin kung ilan. So dito yung pangalawang fish pan. So dating alagaan ng panabong na manok. So may mga kawakawayan, akasya, sa dalawa, tatlo na yung nakikita kong mangga, 4. So bilangin natin yung kung ilang mangga ito. So sir, mga madam, tax deck po ito para po alam niyo. Pero napakaganda ng area. Tsaka yung may-ari naman, matagal lang sa kanya yung lupa. So pinaupahan lang dati, inupahan ito ng may mga panabong na manok. Pinaupahan niya dati. Pero ngayon ayaw na niyang paupahan at gusto na niyang ibenta. So kasama yung lahat yung mga yan. Package na yung mga so 1, 2, 3, 4, 5 ng mangga itong nandito nakikita ko. Marami siyang bulig. Ayan. May mga iba't ibang klase ng kahoy. Ewan ko kung anong klaseng kahoy yan. Para siyang paper tree pero hindi siya paper tree. Yan, maraming kawayan. Akasya. Ayan. Dito na siguro yung boundary niya dito sa kabila kasi mayroon na siyang ano dyan eh, bakod. So mas maluwag siya dito sa part na ito. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 mangga na yung nakikita ko. 5 mangga, mayroon silang CR dito na maliit. Alagaan ng mga manok ito. Tapos ito rin yung pag nag siguro sila, nagpa-practice yung mga manok nila. Ayan. So kung gusto niyo mag-alaga din ng ganitong mga manukan, pwede rin naman. Kasi may mga naka ano na may naka kumbaga mayroon ng gagamitin. So ayan oh. Malinis tong property. Kasi yung nag-uupa rito, ano na. So may mga tubig siya. Siguro deep well yan. Deep well siguro. Kasi maluwang ito eh. 5 yung mangga dito sa likod.
So meron pa akong nakikita doon. Iwan ko lang kung hanggang doon pa. Tingnan natin. So ito marami siyang mga pinag-alagaan pa rin ng manok dito. So may deep well talaga siya. Kung siguro electric pump ito. So dito nag-alagaan pa rin niya ng kambing kasi may pag-inuman dito ng kambing. Ayan, kung makikita nyo may mga nakaset up ng mga faucet. So electric pump siguro. Kung nawasa yan, di ko sure kung nawasa. Ayan o. So may mga bulig dito. May mga mangga doon. Ewan ko kung kasali pa yung mangga dyan sa dulo. Marami siyang bulig. Ayan. Tapos isang mangga rito. Dalawa. Doon tingnan natin kung kasali pa yung lupa doon. So 4.3 hectares ito. More or less. Ayan. So habang kinakausap ni Jello yung pinsan ng seller po natin. So ayan, may mga gansa pa rito natira. Ayan o. Mga atis. Ayan. So kausapin lang natin bago natin ituloy itong vlog. So ayan, hanggang dito lamang po sa boundary na yan, yung bakod. Ayan, yung bakod na yan. So hanggang dito naman. May mga bakod na siya sa gilid eh. So yung mangga niya hanggang ano lang talaga. Yung 5 sa likod. Tapos yung dito sa side na yan. Yung dalawa. So native na man siya, pero syempre yung kumbaga itong part na ito hanggang dyan na lang. Tapos nagpaganon siya ng konti. Ewan ko kung sa kanya pa yung mangga dun. So dito hanggang dyan na rin siya. So itong mga ano ng manok dyan na daw yan, hindi natatanggalin ng seller. So may yung kubo-kubo na lang niya doon ng pinsan niya ang tatanggalin kasi may kubo-kubo siya doon sa part na yun. So ayan yung part na yan. So ayun, ito ay 4.3 hectares ayon sa ating seller, pero kung ano po yung lalabas sa sukat, yun lang po yung babayaran natin kasi alam nyo naman po yung tax deck is 4.3. Ang nakalagay man ay ano po yung more or less. So tax deck kasi syempre hindi pa siya titled. Pero itong mga katabi niya titled na. Ayan, titled. So hindi masyadong magiging problema. At sabi naman ng seller, kung ano yung lalabas na sukat lamang doon sa dito sa kanyang lupa, yun lamang po yung babayaran natin ng 150 per square meter. So 150 daw po yung per square meter niya nito. So kung ilan yung lalabas ay yun po yung babayaran po ng ating seller. So ayun, ulitin ko, ito ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. Sukat po nito ay 4.3 more or less sa ating tax declaration na papel po ng ating seller. So ulitin ko, may dalawang fish pond sa likod, tapos nakaalong barangay road siya doon. So yung video ko kanina, yun nga po, galing tayo doon. So, napakita natin yung nandoon na frontage niya. So ito ay 150 pesos per square meter, negotiable sa ating seller. Yung mga ibang pag-uusapan ay pag-usapan na lang daw po nyo pag magustuhan nyo po itong property na ito. So siya po ang makakausap nyo about dun sa mga ibang katanungan. So yung kubo dito, yung part na yan, yung sa susunod dito sa ano nito, yun po yung matatanggal ayon sa ating seller. So ayun, muli, ito ang Unicode Agent Joel. Please like and share and subscribe po sa aking munting channel, Mucha and Joel Lot Vlog. Pakihit din po ang notification bell upang maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Yan po yung kubo na matatanggal. Hindi po kasali yan. Yan. So ito, may iwan na yan. Ayan. So yung may mga tubig din, yung kuryente, nakapangalan kasi sa ating kan. So sabi niya, i-transfer na lang ninyo kung makukuha nyo itong property na ito kasi para hindi po niya pangalan yung kuryente. So ayun, muli, maraming salamat. God bless you all.